Ginagawa mo ba to sa saging mo? Kahit chefs, nagulat. Alam mo ba na posibleng mali ang paraan ng pag-iimbak mo ng saging? At dahil doon, mas mabilis itong nahihinog, nasisira, at nawawala pa ang benepisyo nito sa katawan. Akala natin simpleng prutas lang, pero may sikreto ang saging na pwedeng magpahaba ng freshness nito. Oo, kahit simpleng prutas lang ang saging, malaki ang epekto ng tamang storage sa lasa, itsura, at pati sa digestion mo. Maliit na pagbabago lang sa kusina, pwede nang magdala ng malaking kaibahan sa katawan mo. Karamihan sa atin, binibili ang saging tapos diretso lagay sa mesa o ref. Pero eto ang sikreto. Ang tangkay ng saging ang control center ng pagkahinog. Doon nagsisimula ang lahat. Sa tangkay, lumalabas ang ethylene gas, isang natural na kemikal na nagpapabilis ng pagkahinog ng prutas. Parang invisible signal siya na nagsasabing, bilisan na natin ang paghinog. Kapag hindi mo pinrotektahan ang tangkay, kumakalat ang gas sa buong saging. Kaya sabay-sabay silang nahihinog. Kaya minsan, isang araw lang ang lumipas, brown at may spots na agad. Ngayon, gawin natin ang simpleng trick. Kumuha ka lang ng kaunting plastic wrap o foil at balutin mo ang tangkay ng saging. Walang magic, walang mahal na gamit. Isang balot lang. Ganun lang kasimple. Sa paggawa nito, nababawasan ang paglabas ng ethylene gas, kaya mas bumabagal ang pagkahinog. Mas tumatagal ang dilaw, mas fresh ang itsura, mas kontrolado ang proseso. Para mapatunayan, mag-test tayo. Sa kaliwa, saging na walang balot ang tangkay. Sa kanan, saging na may balot. Pareho ang binili. Pareho ang araw. Pareho ang lugar. After 2 days, makikita mo na agad ang difference. Yung walang balot, may dark spots na. Yung may balot, mas dilaw pa rin, mas firm, mas fresh tingnan. After 4 days, mas lalong halata. Ito ang dahilan kung bakit pati chefs at food stylists ginagamit ang trick na to para mas tumagal ang prutas sa kusina at hindi agad nasasayang. Pero hindi lang freshness ang usapan dito. Kapag sobrang hinog ang saging, mas mabilis tumaas ang sugar content nito. Ibig sabihin, mas mabilis ding tataas ang blood sugar mo. Samantalang ang bahagyang hinog na saging ay may mas maraming resistant starch, mas mabagal tunawin ng katawan, mas gentle sa tiyan at mas okay para sa digestion. Mas fresh na saging ay katumbas ng mas kontroladong asukal plus mas maayos na tiyan. Kung may problema ka sa bloating o kabag, mas mabuting kainin ang saging na hindi pa sobrang lambot. Mas madali itong iproseso ng tiyan at mas kaunti ang gas production. Bonus tip, huwag mong ilagay agad sa ref ang berdeng saging. Hayaan muna itong bahagyang mahinog sa labas. Kapag dilaw na, saka mo ilagay sa ref para mas tumagal pa. At kung gusto mo talagang kontrolado ang pagkahinog, pwede mo ring paghiwa-hiwalayin ang saging. Mas bumabagal lalo ang proseso. Tandaan, balutin ang tangkay, ihiwalay kung kailangan, at huwag i-ref agad pag berde. Minsan, hindi kailangan ng mamahaling hacks. Isang maliit na balot lang ang makakapagligtas ng saging mo. At oo, pati chefs, nagulat dito. Kung nagustuhan mo ito, like, subscribe, at comment. Ginagawa mo na ba to sa saging mo? If you enjoyed my story, hit like and subscribe so you won't miss my upcoming videos.